So, start na po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. So, ayan po natin kumilos si Lord sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. You are so good. You are a great God. At patuloy natin pasalamatan ng Panginoon. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Patuloy tayo magpasalamat sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sino ba yung inanyan ko po ba? Diyos na tayo tumayo. Sambahin lang natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na punong-puno ng kabanalan. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Siguro, balakpan po natin si Lord at tayo po'y magpuri sa Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Oh, yes, the Lord God. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita.
Hallelujah. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Oh, we worship you, Jesus. Thank you. Allah. Oh, we worship you, God. Thank you, Jesus. Come on, let's worship our Lord God. Hallelujah. Sama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko'y ito'y iyong iyo. Yes, Lord. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko'y ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko'y ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko'y ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko'y ito'y iyong iyo. Yes, the Lord God. Hallelujah. Sino malapang mo natin ng ating Panginoon? Hallelujah. We worship you, God. I praise your name, Jesus. O patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Wala kang katulad, Lord. Basta kasama ka namin, Panginoon. Alam ko po magiging maayos po lahat. Basta kasama ka namin, magtatagumpay kami, Lord. Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, O Diyos, kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas.
puso ko ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, Diyos, hukay tamis. Napakasarap mapuri sa kalooban mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap mapuri sa kalooban mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kalooban mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalooban mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Oh Lord, oh Jesus. Sigara mo siya, Lord. Patuloy ka namin pupunihin, Panginoon. Tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat na walang imposible. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming malay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilan mo, oh Lord.
So Lord God, hallelujah, tunay nga Panginoon, Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, hallelujah. O patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, masasalamatan sa iyong kabutihan. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binigyan niyo para Ikaw ay aming mapurihan, Ikaw ay aming masamba. Lord, sa pagsamba po namin, iba yung kalakasan ng iyong ibigay po sa amin. Patatakin niyo po kami palakasin, Lord God, at patuloy, Lord God, yung masaya kami nagpupuri, masaya kaming sumusunod, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-uusap. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Napakabuti mo, tunay nga, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang kaparis. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sampahin, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy po, Panginoon, na nagtapang baba kami sa iyong harapan. Humingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasala namin. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang pagsamba namin ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Maging na kung saan katanggap-tanggap po sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Kaya po, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Tanggalin niyo po lahat ng mga hadlang, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, ikaw ang maghari, manguna sa aming pagsamba, Panginoon. Iparanas niyo po sa amin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Holy Spirit, Banal na Espiritu, patuloy kang mangusap, touch our heart, O Lord God. Buksan niyo po ang aming puso at kaisipan, nang sa ganun patuloy po namin maunawaan ang lahat ng nais niyo pong ipahayag sa amin. Hallelujah. Patuloy, Lord God, kayo pong bahala sa bawat isa. Ang gawain dito, Lord God, mula sa umpisa hanggang sa matapos po ang gawain. Kayo na pong bahala, Panginoon. We declare victory upon victory, O God. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa kalimanagan. Salamat po sa kabayapaan at pag-asa at kasagutan sa aming mga dalangin. Napakabuti po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad, Lord God. Pupurihin ka namin at sasambahin at walwalatiin ang iyong pangalan. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We praise the Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Yes, oh God. We worship you. We praise the name. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Sambahin ang iyong pangalan. Nakilain ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang iyong mga anak ay patuloy kang pupurihin. Masasalamatan sa lahat ng ginagawa niyo po, Lord God. At alam ko po, marami pa kayong gagawin, Panginoon. Marami pa kayong ibubuhos sa mga pagpapala sa iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, na patuloy na nagpupuri at sumasambad, naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah, O God. Thank you so much, O God. Thank you so much, Lord. Sumapalakpan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, silang. Kalakpan natin siya para sa Kanya, para sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kawalatian. For we worship you. We praise your God. Oh, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gagawin niyo po sa araw na ito. Patuloy po namin isinusubok, pinagkakatiwala sa iyong lahat, Panginoon. Salamat po, Lord. Kayo na pong bahala, Panginoon, sa bawat isa. Cover us with your holy blood. At patuloy, Lord God, hayaan niyo po na patuloy na matanggap po namin ang mga pagkapala mula sa inyo. Salamat po, God. Napakabuti niyo po. Purihin ka, sambahin ka, luwalatihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Po, makakaupo po tayo. Thank God. Salamat po sa ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ilan po yan. Tawag dito, kanya-kanya naman tayo nakaharap sa Panginoon. Ang mahalaga yan, ang alam ng Diyos kung baka yung ginawa
unawaan niyo po sa kanila na pagpapaalala at alam naman po nila na ang araw ng pagsamba. Tama po ba? Tingnan niyo po sa Ate Perlita, layo pa niya, di ba? Alam niya pag Sunday, di ba? Kahit malayo, kahit hindi ganun kaganda yung kanyang kondisyon ng kanyang katawan, pero so alam naman natin, tawag dito, nilikha tayo ng Diyos na may mataas na pag-iisip. Tama po ba? At naniniwala po ako bawat salitang tinuturo sa atin ng Diyos, naunawaan naman po natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. At nakita ng Diyos, ito po, ang yung mga pagpapagal na ina-approach po natin, tara, ina-approach naman po natin, alam ng Diyos yan. At ang mga pagpapala ay nakalaan para sa atin ay talaga namang nakahanda para sa Panginoon, mula sa Panginoon. At sa oras na ito, dako po tayo sa mensahe ng Panginoon. Yan, so i-ready po natin ang ating mga puso't kaisipan sa kanyang mga salita. Okay po, so hallelujah. Thank you, Jesus. Yan, okay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nasaan na? Okay. So sabi nga po kanina, pinag-uusapan nga natin, nabanggit po natin, alam na natin yung mga dapat natin gawin bilang isang mananampalataya. Tama po ba? Amen? So, at hindi naman po tayo nagkulang sa pagpapaalala sa mga kapatid natin na kung saan itong araw na to ay dapat nilaan natin sa Panginoon. Yan. So alam naman po natin, every Sunday nagkakatipon tayo dito para sambahin natin ang Panginoon. Tama po ba? Amen! Okay. Thank you, Jesus. Okay. Yan, so dapat tayo sa kanyang mensahe sa salita ng Panginoon. Yan, okay. Thank you, Lord. Pa tayo po. Ayan. So dito tayo sa Mateo chapter 16, verse 24. Sabi po dito sa Mateo 16, verse 24, basahin ko lamang po. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Banal na Espiritu, maraming salamat po sa iyong salita na aming pag-aaralan po sa oras na ito. Dinadalangin po namin na hayaan niyo pong maintindihan po namin ito, maunawaan, Panginoon, at higit sa lahat, kapag narinig po namin, Lord, tumimo ito sa aming mga puso, sa aming kaisipan, Lord God, at tulungan niyo po kami kung paano po maisa sa buhay, gagawin po ito. Tulungan niyo po ang bawat isa. Samahan niyo po kami, Panginoon, Banal na Espiritu. Kayo po ang mag-guide sa amin, magturo sa amin, at magpahayag. Salamat po, O God. Kayo na po bahala, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba sa ngalan po ng aming Panginoong Sus. Amen at amen. Sige po, salamat po kay Lord. Yan, salamat. Inom po muna ako. Hello po. Thank God. So ulitin ko lamang po, sabi po dito sa Mateo 16 verse 24, na makikita po natin sa bagong tipan. Sabi po doon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. So nagtuturo ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Yan, sino mang nagnanais sumunod sa akin. So kung gusto daw po nilang sumunod kay Lord Jesus, kailangan daw nilang itakwil ang kanyang sarili. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na ang sino mang nakipag-isa ka sa kanya ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, takwil ang kanyang sarili. May mga gusto siya, pero kung hindi ito kalooban ng Diyos, kailangan niya itong isang tabi. Mas uunahin niya ang kagustuhan ng Diyos. Tama? Ang kagustuhan ng Panginoong Jesucristo kaysa sa kanyang kagustuhan. So, kailangan niyang itakwil. Ibig sabihin, handa kang magsakripisyo. Amen? Handa kang isakripisyo ang iyong kaligayahan. Handa mong isakripisyo yung mga bagay-bagay kung gusto mong sumunod sa Panginoon. Yan. And then, pasanin ng kanyang krus. Ito yung kasing time na to na malapit ng hulihin. Baga, nagkukwento ang Panginoon. Nagsasabi ang Panginoon sa Kristo kung anong mangyayari sa Kanya. Kung anong mararanasan niya doon sa krus ng Kalbaryo. So nagkukwento ang Panginoon patungkol sa kanyang magiging karanasan sa kanyang mga disciple. So sabi niya, pasanin ng kanyang krus. Yan. So hindi ganun kadali magpasan ng krus. Baga binabanggit ng Panginoon. So handa siyang magtiis. Handa siyang maghirap. Yan. At sumunod sa akin. Yung mga gustong sumunod kay Lord Jesus. So, ibig sabihin, ang pagsunod, sinasabi ng Panginoon, yung pagsunod sa Kanya, hindi lang puro happy-happy, hindi lang puro saya. Ayan, madalas po yung mga kabataan, pag
kasayahan nandoon. Tama po ba? At lahat ng mga mananampalataya, pansinin niyo po kahit sa mga simbahan, kapag merong mga kasiyahan, nandoon ang dami-dami po nila. Tama po ba? Pansinin niyo po, kahit saan po mga simbahan, kapag may kasiyahan na yung mga ganito, ang dami pong mga tao. Pero kapag walang kasiyahan, kakaunti lang. Yung mga kabataan, kapag walang gusto lang nila, puro mga activities. Yan, enjoy na enjoy po sila. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ang gusto mong sumunod sa Kanya, handa siyang magsakripisyo, handa siyang magtiis, hindi lang puro saya. Amen. Palakpan natin si Lord. Yan, tuloy po natin yung pag-aaral ng Kanyang salita. So, pag-uusapan po natin ang godly disciple. Pag sinabi natin godly, baka Diyos na disipulo ng Panginoon. Yan, so, ibig sabihin, pag sinabi kang ikaw disciple, meron talagang kailangan, sabi nga kagabi, meron tayong mga tatanggalin sa buhay natin. Sabi nga po ng salita, kailangan tayong maging liwanag, maging magandang halimbawa. Tayo po ay nakikita sa atin kung paano mamuhay si Kristo. So, a godly disciple. Yan. So may mga tao kasi na nakakapaghikayat sila kahit wala po silang sinasabi dahil nakita ng mga tao yung pagbabago sa kanyang buhay. Yan. Nakita ng mga tao kung paano po nagbago ang buhay nila. Kaya kahit na hindi po sila nagsasalita, nakakapaghikayat po sila. Kasi nakikita sa kanila yung talagang pagbabago, yung magandang halimbawa ng isang mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Okay po. Una sa lahat, ang isang godly disciple, mahal niya ang Diyos. Love God, mahal niya ang Diyos. Amen? So, mahal mo ba ang Diyos? So, ang tunay na mananampalataya, of course, hindi natin pwede questionin yan. At talagang ebidensya yan, totoong ebidensya na ang tunay na mananampalataya, mahal niya ang Diyos. Pero paano ba natin masasabing talagang mahal natin ang Diyos? Kasi marami nagsasabing, mahal ko ang Diyos. Pero paano ba natin talaga sinasabi, o paano ba natin talaga may papahayag, may papakita na mahal natin ang Diyos? Sabi po sa Mateo 22 verse 37, sumagot si Jesus. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Sabi dyan, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. So, ibig sabihin nito, ipinapahayag ng Panginoon Kristo kung talagang mahal mo ang Diyos, dapat siya nangunguna sa buhay natin. Siya yung unang priority natin. Siya dapat, hindi siya yung parang pangalawa, hindi siya yung panghuli. Kapag kailangan mo lang siya, doon mo lang siya tatawagin. Kapag kailangan mo lang siya, doon mo lang siya iisipin. Hindi po. Sa buhay po natin, pag sinabing ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, mas mahal mo ang Diyos higit kanino pa man. Palakpan natin ang Panginoon. Alam niyo po, totoo po yun, ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos at pwedeng kunin niya ng Panginoon. Tama po. Kapag, halimbawa, mas mahal natin yung pera kaysa sa Diyos, pwedeng bawiin niya ng Panginoon. Kapag mas mahal natin ang trabaho natin kaysa sa Diyos, pwedeng tanggalin niya ng Diyos. Tama po. Kapag mas mahal natin yung mga ibang tao, pwedeng kunin ng Diyos yan. Pwedeng masira. Tama po ba? Pwede po. So, nais po natin ituro dito, ipahayag na mas priority natin, mas mahalin natin. Kung talagang iniibig natin ang Diyos, dapat po nangunguna ang Diyos sa buhay natin. Mas priority natin siya. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kung talagang mahal natin ang Diyos, inuuna natin siya sa lahat ng bagay. Kaya nga po, tinuturo po sa atin, paggising po natin sa umaga, magbasa na tayo ng Bible, manalangin na po tayo. Kasi dapat po sa paggising pa lang natin, yun ang unang-unang iisipin natin, ang magpasalamat sa ating Diyos at kung anong mensahe ng Diyos sa atin. Amen. Sige po, palakpan natin si Lord. Hindi po yung, anong iisipin mo, iisipin mo yung mga katongking mo. Isipin mo na ano kayang gawa, kakune. Diba? O isipin mo kung ano yung ganito. Okay, yung pagkain natin. Hindi po, unang iisipin natin ang magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat buhay pa ako, nakakahinga pa ako, may magagawa pa ako sa araw na ito.
Pagkatapos ng gabi, Lord, salamat po at meron po akong nasiran. Meron po akong nabahaginan, meron po akong nahikayat. Kung wala man, Lord, patawarin niyo po ako, pasensya na po kayo. Wala po akong nagawa po sa araw na ito. Nawa po, bukas po, bigyan niyo pa po ako din ng pagkakataon. Amen! Amen. Hallelujah! Thank you, Jesus. Next po, sabi po dito sa Mateo 6:24, sabi nga po kanina, Diyos o kayamanan. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, siya dapat ang pinipili mo. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi dito, sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ang kalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang kalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kung wala namang masama sa kayamanan at gusto ng Diyos na tayo pagpalain, wala pong masama doon at walang masama sa pera. Pero hindi dapat yung para bang siya na yung Diyos natin. Siya yung naghahari sa buhay natin. Kailangan tayong mamili kung talagang mahal mo ang Diyos ang pipiliin mo. Siya yung mamunguna sa buhay natin. Siya yung uunahin natin. Amen! Amen. Praise God, palawan natin si Lord. Next, sabi po sa 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang utos. Anong pinapagawa niya? Amen. Yun ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Kung ikaw ay isang mananampalataya, mahal mo ang Diyos. Amen. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kanyang gawain. Mahal mo ang mga ibang tao. Mahal mo yung mga pinapahalagahan ng Diyos. Di ba sabi nga po nila yung taong nagmamahal na halimbawa, isang tao sabi niya mahal niya ang taong to. Kung talagang mahal niya, mamahalin niya pati ang kanyang buong pamilya. Tama po ba? Yung mga minamahal ng taong to, mamahalin din niya. Hindi lang yung taong sinasabi niyang mahal, kundi yung mga taong sa paligid din niya, minamahal din niya. Ganon din po, kung mahal talaga natin ang Diyos, mahalin natin ang kanyang gawain. Mahalin natin yung mga pinapahalagahan ng Diyos. Amen! Amen. Praise God! Pangalawa na nagsasabing siya ay godly disciple, bukod sa mahal na ang Diyos, worship God. Sinasamba niya ang Diyos. Yan. Paano ba? Ang sabi po sa Roma chapter 12 verse 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag sa atin, habang ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ito daw ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos, yung ialay mo ang inyong sarili. Ibig sabihin, yung buhay mo, sasabihin mo, maglilingkod sa Panginoon. Iaalay, ibig sabihin, yung buhay mo, sinasabi mo, ay galing ito sa Diyos, kaya dapat itong magamit sa Kanyang kapurihan. Ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Yan ang daw ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. And then sabi po, banal. Kaya nga tinatanggal po natin ang kasalanan sa buhay natin kasi kailangan po tayong mamuhay na may kabanalan. Hindi naman sa sinasabi ng pastor, bawal yan, hindi. Hindi siya kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Halimbawa si Mark, sinasabi niyang siya'y mananampalataya. Pero ang yabang-yabang niya, masasabi niyo po bang nasa kanya ang Diyos? Hindi, di ba? Kung halimbawa si Mark, basakulero, pero sinasabi niya siya'y mananampalataya ng Diyos, mahal niya ang Diyos. Totoo ba? Maniniwala ba kayo? Kung siya'y lasinggero, maniniwala ba talaga kayo na sa kanya ang Diyos? Hindi, di po ba? Kung siya ay sugarol, maniniwala po ba kayo sa kanya ang Diyos? Kasi totoo to, di ba? Ang isang taong sugarol, kahit wala ng pera, di baling mangutang, makapagsugal. Tama po! Yes, ganun po. Ang isang taong lasinggero, may pang-alak pero walang pagkain sa pamilya at siya pa yung galit. Tama po ba? So kung nasa kanya, maniniwala ba kayo nasa kanya ang Diyos? Hindi. Sasabi nga po, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin ng kalugod-lugod sa Diyos, nakikita sa iyo ang kalwalatian ng Panginoon. Nagiging kalugod-lugod ka sa ibang tao,